Aabot pa sa halos 2 buwan ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon yan sa Department of Energy. Pero inaasahan pa rin ang pagtaas ng presyo nito bunsod ng epekto ng tensyong nangyayari sa gitnang silangan. Si Denise Osorio sa report. Malayo pa ang Pilipinas sa sitwasyon ngayon sa tensyon sa Middle East kumpara noong kasagsagan ng Ukraine-Russia conflict na umabot ng 80 kada litro ang presyo ng produktong petrolyo. Yan ang pagtitiyak ng kalihim ng kagawaran ng enerhiya na si Sharon Garin. Aniya, bagamat hindi pa makakapagbigay ng pagtaya kung magkano ang posibleng dagdag sa presyuhan sa darating na mga linggo at kung maipapatupad na ang utay-utay na pagtaas ng presyo. Binigyang diin rin ni Garin na wala itong gaanong epekto sa presyo ng kuryente. Petroleum product consumption is for transport. Power generation is 3%. So, that's why I was saying na hindi siya ganun ang impact niya on electricity. Rather, it has the impact yung pamasahe natin, shipping, on other industries actually because shipping vegetables from one island to Luzon, may impact yan kasi that's transport. Patuloy na tinutulak ng DOE ang paggamit ng mga hybrid, plug-in o battery electric vehicles para mabawasan ang pagdepende sa fossil fuels. Pinapaalalahanan din ang tamang pag-maintain ng sasakyan para mas maging responsable sa paggamit ng petrolyo, lalo na sa mga susunod na linggo. Hinihikayat rin ang karamihan na gumamit ng public transportation para na rin hindi masyadong malaki ang gasto sa araw-araw na pagbiyahe. Samantala, aminadong kalihim na posibleng may epekto sa presyo ng produktong petrolyo ang pagsasara ng Hormuz Strait kahit pa hindi direktang galing sa Iran ang langis. So they refine it there, they sell it to us, but they buy it from the Middle East. That is the impact of the closure of the Strait of Hormuz. If they cannot deliver from there, they cannot deliver from the refineries of Japan, Korea, or China, then they might not be able to sell it to us because they have nothing, no crude oil to refine. Dagdag pa ng DOE, 98% ng crude oil na ini-import ng bansa ay nanggagaling sa ibang Middle Eastern na bansa tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iraq, Kuwait, Oman at Qatar. At ang 2% ay nanggagaling sa ASEAN countries tulad ng Brunei at Malaysia. Para sa refined oil naman, mga produktong petrolyo, 97% ay karaniwang nanggagaling sa Asia tulad ng China, South Korea, Singapore, Japan at Malaysia at 3% ay nanggagaling sa Estados Unidos at Australia. Giit ni Secretary Garin, sobra-sobra ang supply ng produktong petrolyo sa Pilipinas na aabot pa ng halos 2 buwan. Pero kahit na mayroong surplus, hindi pa rin maiiwasan ang pagtaas ng presyuhan sa petrolyo kung kaya tinitignan ang posibilidad ng nauna ng mungkahi na pautay-utay na pagtaas ng presyo imbis na isang bagsakan kada linggo. It will be, all will be staggered. Kahit 2 pesos lang yan, we're asking them to stagger it so that the impact is not as, at least mapakonti-konti lang siya. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.